followed by the mass singing of the national anthem. So, yumuko po tayo at damhin ng presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, sa aming pangang 44 special session upang magbigay ng ulat sa aming mga kabarangay kung anong ang mga pangyayari at kasalukuyang usapin sa pabahay dito sa aming barangay. At ang mga resolusyon na dapat naming gawin, sana po Lord, bigyan nyo kami ng lakas at kaisipan upang mapagbigyan namin ang aming mga kabarangay at mabigyan ng magandang serbisyo ang lahat ng ito. Ito pong lahat ng ito, Lord, ay itinataas namin sa inyong anak na si Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Sayang mag-ibig, pero sa silanganan, alam ng puso, sa ating buhay. Lupang hinirang, tuloy ka ng mag-ibig, sa manlulubi, di ka pasisigil. Sa dagat at bundok, sa simoyan, sa langit magkakaway, nilagang pula at awit sa pagdayang minamahal. Ang islap ng matawag mo'y tagumpay ka nagtinig. Ang bituing na taro na kailan pa may magdidilig. Yuba ng araw naman, bakit pagsikat ay langit sa piling mo? Ang hindi kaya na pagay makakil, pamatay ng dahil sa'yo. May I request the Secretary to please call the names of the Kagawad who are present. Attendance for our 44th regular session. Kagawad Alfonso Bonifacio, not around. Kagawad Abel Reyes. Kagawad Fernando Yambao. Kagawad Arnold J. Ibay. Kagawad Joel O. Okop. Kagawad Leonardo Sinekdao. Kagawad Carlito M. Marcos. SK Chairperson Lainali G. Aliwalas. Barangay Treasurer A.J. Piagudo. Mr. Chairman, also in the gallery is Mr. Andrew Stewart, representing the Diamond Resident and Homeowners Association. Also in the gallery, Ms. Rosel Santos, President of Cadenang Cristal A. Santos Homeowners Association, and Mr. Jury Lobintasya, the auditor of the Cadenang Cristal A. Santos Homeowners Association. Also present in our gallery is our Mancom Inspector. Mr. Chairman, all the members of the Barangay Council except for Kagawad Alfonso Bonifacio are present. Okay, welcome everybody. Balibago Barangay Council in session. Informational matters and incoming correspondence. Number 1, fire incident report which took place last Saturday, September 5, 2020 along Arayat Street. Okay, so last week, unfortunately, nagkaroon ng sunog dito sa atin along the Arayat Boulevard, Arayat Street. And since meron naman tayong plano tungkol dito sa mga emergencies like sunog, baha, meron naman tayo nakalatag dyan. So, immediately, alam naman ng ating mga purok leaders ang gagawin. So, that day,
11, kung hindi ako nagkakamali, mga 11:53, no? At nag-umpisa na ang sunog. Pero nandun na yung mga bantay bayan natin, PUROK leaders, and I designated Exo Noli Pasco to be the ground commander nung araw na yon to control purposely, to control the command. Pangalawa, to control the people around the area. Pangatlo, to clear all roads leading to the fire scene area para dun sa ating mga ambulansya, hindi sila ambulansya and bombero para hindi matraffic. At immediately, 11:53 nag-umpisa, mga 12:38 in the afternoon, the fire was declared na contained na. At as of today, yung fire department is still conducting investigation as to the cause of the fire. As far as damages is concerned, yung second at saka first floor nitong Jehovah's Witness, Jobab Church, na sunog ito, but the structure is still standing at wala namang casualties nor injuries reported as of today. So congratulations sa ating mga PUROK leaders, sa ating mga bantay bayan na agad ay nakaresponde doon sa area and controlled at nag-initiate kagad sila ng crowd control measures and also clearing all roads to give way for the incoming fire trucks. Kanya within 38 or 35 minutes from the arrival doon sa fire scene, contained, and the fire was declared off as of 12:40 in the afternoon. So that is the incident na nangyari dito sa atin. Okay, next. Next, item number 2, resolution number 2020-09-05004 from Diamond Homeowners and Residents Association, Incorporated, entitled A Resolution Recommending and Requesting the Barangay Council of Barangay Balibago for the temporary closure of Diamond Subdivision and Sitio Pader, boundary access along Road 3, Diamond Subdivision, Barangay Balibago, Angeles City. May I request for the suspension ng ating rules so that we can allow our guests to share with us their thoughts about these requests. Okay, upon motion of Kagawad Aberreyes, duly seconded by all the members of the council present, the rules is suspended. So may we request lumapit to come forward, sir, and to pull your chair. Makaupo kayo dyan. Mr. President ng Mr. Gunran. So what is your thoughts about this resolution initiated by the officers of the Homeowners Association? Can you give us a brief information about this matter? Then who will be the speaker? Okay, Mr. Andy Stewart. Over the past weeks, there's been several problems with the Suchabadur exit entrance point, where we've had many people coming through
And we're worried because of the many senior citizens that are in the Diamond subdivision that they're going to become infected with COVID-19. And as everyone's well aware of, COVID-19 targets the elderly somewhat more than it does the more younger generation. And we're very worried because every day there's many, many, many people coming in from Suchapadur. And the rest of the Barangay Balibago has blocked off the streets to prevent travel through different streets to try to lessen the COVID-19. And we're just asking for the same kind of understanding in our subdivision. So do you have a sketch as to what street where do you will put where do you will establish the closure? There's two areas that we were concerned about. We will get you the map of the area and provide it to you so that you can. Yes, because I think we have a priest, Yeah. Father Lumanlan, who is residing. Yes, that's correct. Is he will be outside or within the, I think he's within the guideline between the two. so he can still Yeah, go inside I think so, yes. Diamond Subdivision. So you give us the sketch, and I think people will understand, especially this situation. No, we are trying to prevent the movement of people from one place to another, especially those who are not supposed to be outside their areas of residence. So, as far as these request of the homeowners association through the President Gundran and the officer Andy Stewart, any motion for the approval of this request to temporarily close the road from Sitio Pader, Pulong Maragol, leading to Diamond Subdivision. Any motion? Okay. Upon motion of Kagawad Okop, duly seconded by all the members of the Barangay Council present today, the request of the Homeowners Association for the temporary closure for the meantime, as far as COVID-19 is concerned, is hereby approved. Okay? Anything more that you would like to say? You will be the one who will close that road. We're asking the assistance of the barangay to help us to close that. Yeah, we will assist you, but we do not have any more. Yeah. The railings, they Okay. are already Okay. deployed to some of our streets here. Okay. Well, we'll see what we need to do the job, and we'll make sure the job is done. Maybe you can talk with the members of your organization. Yes, we can do that. I think you have fun, di ba? Yes, we do. And besides, that is a private subdivision. Yes. All right. Okay, we'll So take it care is of it. clear that those who will shoulder, but the closure is not permanent. No. For the meantime, it is only during the time that we are trying to contain movements of people so as to avoid the spread and to make sure that everybody is secure against COVID-19. All right? Okay, sir. Thank you. Next. Next,
Item number 3, letter dated September 2, 2020 from Attorney Ridley C. Balmores, Counsel for R.D. Policarpio, furnishing the Barangay Council a copy of the writ of execution dated July 28, 2020, issued by RTC Branch 57, commanding the court sheriff to cause the execution of an earlier judgment in favor of R.D. Policarpio and Company Incorporated, requiring all dependents, as herein quoted, dependents and all persons claiming rights under them are hereby ordered to vacate the subject property, demolish their respective houses and structures built thereon, and to turn over the possession of the property to plaintiff or any of its representative. And number 2, requesting assistance to the barangay in the implementation of the turnover of the parcels of land bought by the company and earmarked to the persons or dependents who signed the compromise agreement. Copy of the letter and the writ of execution is contained in the agenda. Okay, so again, may we request the president of the Homeowners Association of the Cadenang Cristal to please take the seat here para... Wala yung ibang opisyalis nyo? Wala. Okay, so anyway... Also for the record, they submitted to us a total of 175 signatures in the manifesto ng pagkakaisa. Okay, that is... okay, actually, for the information, nung iba nating mga kasamahan, na we receive a letter from Attorney Balmores, which is the lawyer of R.D. Policarpio, representing the R.D. Policarpio on the case regarding the lot owned by R.D. Policarpio, particularly in the hearing, yung case filed against the individual resident doon sa Court of Appeal. So, on the decision of the Court of Appeal, natalo yung mga resident ng barangay ng A. Santos at nabigyan sila ng pagkakataong mag-appeal pero hindi nag-file ng brief appellant yung abogado ng mga taga A. Santos. So after a lapse of period, nag-lapse na yung kanilang rights para mag-appeal or whatsoever. So the appeal was denied by the Court of Appeal and the judgment became final and executory. So ang ginawa ng abogado ng R.D. Policarpio is nag-file sila ng writ of execution. The case decided was on July, 2019, if I am correct. Tapos itong July this year, nag-render ng judgment, nag-render ng order ang Branch 57 on a previous judgment issued by the Court of Appeal. Ito na yung writ of execution directing sheriff, the sheriff of Branch 57 to execute and implement itong writ of execution ng decision by the Court of Appeal. So, yun ang nakakatakot. Pero since na alam nating lahat na along the way, talagang matatalo itong Homeowners Association, itong mga lumaban, nag-oppose doon sa mga, sa natin, suggestion natin, recommendation natin na magkaroon ng social housing program na matatalo sila, we push through. And if you remember, tayo mga kagawad, nandun tayo sa Davao when we met
a good friend of mine at nagpatulong tayo sa kanila. At true to his word, nakamit natin yung sa social housing development ng national government at maraming series of meeting until finally nagkaroon ng pondo ito. Ang may-ari ng lupa dito, meron siyang 1.7 mahigit, almost 2 hectares na nilaan for the relocation of the affected informal settlers. At natapos na yung plano for the housing, nagkaroon na ng plano din for the how we will distribute the lot para dito sa ating mga affected informal settlers. At all system go na. However, there is meron pang iba na requirements ang ating ang social housing development. Ito na nga yung no objection from the city government, from the two city government, no? Yung city government of Mabalacat, almost 2 times a week nagkikita kami ng mayor, dyan si Mayor Chris Garbo. And nasabi ko na sa kanya itong programang ito, and siya naman ay very much welcome sa kanya yung mga taong malilipat doon. So, ang kailangan na lang is the certificate of no objection na lang galing dito sa ating city government. And yesterday, nagkaroon tayo ng meeting dyan at naipaliwanag natin sa mga tao na kailangan na natin gawin ito, ang pagkakaisa, para na sa ganun naman ay hindi magiging kawawa yung ating mga kabarangay. Lalo na meron tayong pandemic, kung magkakaroon ng demolition, alam naman natin kung anong itsura ng demolition, walang mapapakinabangan sa mga pwede pang pakinabangan ng mga gamit ng bahay, at minsan nagkakaroon pa ng kaguluhan, nagkakasakitan, both yung demolition team, yung mga residents, pati mga kapulisan natin. So we do not want that to happen. Nakikita natin, that is very normal sa isang demolition na situation. Kanya lang, since now we know na hindi dapat mangyari at hindi maganda yan, so we exerted our efforts para na sa ganun ay ma-ensure natin na yung proper communications between the government, the owner of the lot, and the informal sectors ay tuloy-tuloy, and we will have a peaceful demolition and transition of those informal settlers for transfer in the area. So, ang kailangan na lang natin dito is the number 1, yung pagkakaisa ng ating mga mamamayan dyan sa A. Santos. And I would like to clear, walang maiiwan dyan, kagaya ng nire-report nila na ang dadalhin lang natin na ililipat doon ay yun lamang gusto. Yun lamang gusto at hindi lumalaban sa atin. No? Naintindihan natin may mga opposition, pero even though they are opposition, they are still counted. Kabilang pa rin sila doon sa mga gustong sumama doon sa lugar na yon. So today, meron tayong guest din, which is nandito rin kahapon, ang presidente ng Homeowners Association ng Kadenang Kristal, si Madam Rosalie. Ngayon ay si Rosel. No? Tanungin natin siya, kumusta na ito, Madam Rosel? Yung mga pumirma ba dito ay hindi nyo pinilit, hindi nyo tinakot, or talagang willing sila na magkaroon talaga ng maayos at papayag sila
na lilipat na sila doon sa Kadenang Kristal. Magandang hapon po, Kap. Magandang hapon po sa ating lahat. Yan pong manifesto po na yan, Kap, kaming lahat na opisyalis po ng asosasyon, nagtulong-tulong po kami na lapitan ng mga tao. Yung iba mismo sa bahay ko po, sila po ang nagpunta dahil nalaman nga po nila yung ginawa nating meeting kahapon. Yung iba hindi nga lang po nakarating dahil hindi makaalis, pero inabangan na rin po talaga nila kami. Yung kasamahan kong auditor, si Kuya Jury, doon sa side po ng niya, siya po in charge, dito sa kabilang side, iba-iba po kami. Lahat po na yan, voluntaryo po silang, talagang sang-ayon po sila na kumuha po at gustong-gusto na po talaga nilang makapag-avail ng relocation po, sir. Okay. May linalpitan din ba kayo ng mga yung opposition dito sa gagawin natin na ito? Yung pong mga lumalaban po ba, sir, ang ibig niyong sabihin? Yung lumalaban. Opo, sir, kahit nung last time pong nagpamigay po kami ng imbitasyon, binigyan po namin sila. Pero kahit po nung nagpamigay po kami na yun, yun nga yung nabanggit ko kahapon na iba po yung mga naririnig namin. Iba kahit kahapon binanggit ko po na naghihingi akong tulong kay Ex Onoli. Kahit si Ex Onoli po yata, hindi rin niya makumbinsi po yung mga lumalaban. Kaya hindi naman namin sila pinilit na magpirma or dahil iba nga po yung gusto po nila. Kung sino lang po yung voluntaring nagpirma na gusto talagang kumuha, yun lang po yung pinapirma namin po, pinag-attendance po. So, sa mga lumalaban, wala ni isang pumirma dito? Okay. So, bali ito, ilan ang bilang nito? Yung pong iba dyan, nandyan po kasi di ba may nabanggit ako sa inyo na yung nakasulat sa lumalaban, yung iba po talaga nun, hindi naman lumalaban, napasama lang doon. Pero talagang mga kasali sila sa mga kukuha po. I see. Okay. So, lahat ito ay 175. Okay. So, sa council, minabuti natin maging ganito para malaman din ng city council, na city government na hindi lang 10 tao o 20 tao lang ang may gusto dito sa program na ito. At makikita naman natin dito sa resulta na ito ay halos majority. No? Majority ng mga tao dyan ay nakikita nila na maganda ito. At lahat naman sila ay ayon sa President ng Homeowners Association ay voluntary at very much willing silang makisumama dito sa programang ito. No? At hindi sila tinakot, hindi sila mga inaway or pinangakuan ng ano pa mang bagay. On the part of the council, kailangan din natin gumawa ng isang resolution requesting the city government, of course, through the city mayor, na mag-issue sila ng certificate of no objections. Para itong certificate of no objections, may submit na natin ito sa Social Housing Development and Financing Corporation para mag-proceed na immediately agad ito. Naghihintay yung lupa, almost 2 hectares. Tapos na ang plano, nandyan ang pondo, nakaredy na yung contractor, at ang tao willing naman. So for the meantime, na pag okay na ang city hall, ang city government, isasabihin natin kaagad yun. And we will have again another meeting to invite yung Social Housing Finance Corporation together with the Homeowners Association and some of the officers to shed light naman para paintindi naman sa atin yung tungkol doon sa payment scheme, magkano, and so on and so forth, para lahat maliwanag. At habang ginagawa yon. Now, for the meantime, kung talagang yung mga iba ayaw nilang umalis doon, walang problema yon. Anyway, kahapon during the meeting, may mga naninirahan sa tabi ng ilog, which we considered as danger zone areas. At yun na nga, may nangyari na nga doon na namatay nung last na pagbulusok ng malakas na agos ng tubig. Di silang ipapalit natin doon kasi these are only 175. So everybody, lahat ito ay ma-accommodate 175. Kung ayaw nung iba,
meron pa tayong 124. 279 ang total nung housing facilities doon. Eh di ang dami pa. 104 pa. Wala, sabi sa kahapon, mga 30 yung nakatira doon. So meron pa mga 70. Ngayon, tama-tama din naman, this September, ang Department of Transportation will commence on the construction ng North Railway Transit. Baka this week or next week, makikikoordinate na sila sa atin kasi nakiusap ako sa kanila na yung labor force para doon sa gagawing mga elevated stations and railways ay dito manggaling sa atin. And along that way, meron ding mga tatamaan doon tayo na mga informal settler din dito sa may Santo Niño. So, titingnan natin yon. Kung ayaw nitong mga ayaw maniwala sa atin, edi okay lang yon. Anyway, 279, mapupuno natin yon. Ang problema lang nila, saan sila kukuha ng titirhan pag sila ay na-demolish na dyan? Ilan na lang naman sila eh. Ilan lang silang maiiwan dyan. Pero definitely, pag demolish niyan, kasama rin silang madidemolish. Okay? So, any motion for the approval of the resolution? Upon motion of Kagawad Abel T. Reyes, duly seconded by all the members of the council, the draft resolution number 1610 of 2020 is hereby approved. Matters for consideration of the Barangay Council number 1, status of COVID-19 cases in Barangay Balibago. Okay, as of today, ang COVID natin, hindi ko lang maintindihan kasi doon sa latest ng city ay 29. Yung ang active cases dito sa atin, 29 na katao, pero doon naman sa record ng City Health ay ng Barangay Health Emergency ng birth natin at saka ng health center, 27 lang ang lumilitaw. So nandun na yung dalawa eh. Si Michelle. Si Michelle wala na doon sa listahan eh. So 27. Ngayon meron pang bagong umuwi si Kimberly. Uwi na sila. So mababawasan nyo ng isa. So yung binigay na list sa atin as of today is 27. Pero dito sa list ng PIO, ng City Information, 29. So yun ang gusto nating ma-clear at mapakiusapan sa representative ng DOH at saka ng health center natin, saka ng birth, na i-update nila tayo kasi kung meron tayong nadidiscover, ina-update naman natin sila. Kung meron siyang madidiscover, i-update nila tayo. Kasi kagaya ng isang pamilya, ang tagal-tagal na pa pala noon, August 29 pa, August 24, August 29. Nalaman lang natin, kung wala pang nagbigay ng information sa atin, nalaman lang natin to 2 days ago. So what is the reason why itong health center natin and DOH is holding informations dito sa mga tao na ito? Paano natin sila matutulungan as far as contact tracing is concerned? Dapat dito, ang application natin sa protocol nito ay pantay-pantay. Pagka ang isang kabarangay natin ay na-COVID, whoever he is, kailangan i-coordinate sa atin sa birth. Wala silang binabanggit sa atin eh. Ang sinasabi lang nila, kanya nga yesterday, medyo nagalit ako, na bakit nyo tinago sa amin for so many days.
hindi nyo sinasabi, then lately nalaman din naman namin na merong ganyan. Kasi kagaya nung aking updates dito sa COVID, nung mga nakakaraan, ay talagang ang transmission ay pamilya. Ang pamilya, no? From work to pamilya. Dito sa pinakahuling pamilyang ito, ang count natin ay 6, no? Mag-asawa, anak, apo. At pero ang importante, hindi naman ang importante dito ay yung magkaroon tayo ng direct communication sa kanila para malaman naman natin kung saan yung source at sino-sino yung nakasalamuhan nila para doon sa contact tracing at hindi na lalawig pa at hindi kakalat ang COVID, no? Particular doon ako nagkuhan sa DOH sa representative nila dito na medyo nagkuhan ako sa kanila kagabi, bakit hindi nyo sinasabi sa amin yung ganyan? Ang tagal-tagal na pala niyan. Kanya ako naman nalaman yon sa anak din. Kanya akong nalaman. Anyway, so yung iba na mga dito sa atin, yung mga bago ay halos kanina mga 80% nakausap ko sila. Kagaya nga nung sila Kim, uwi na sila. At saka yung isa pang pamilya na ang source ay kapamilya din na nagtatrabaho sa PRI. 6 din yun 6 din yun. By next week, September 15, lalabas na yung mga iba. Marami yung nasa NCC, New Clark City, ASEAN Cultural Center, ACC, na mga naka-schedule na hinintay na lang nila yung swabbing nila. Ngayon, yung isa naman natin dating kasamaan din dito, no, na yung nanay niya, anak niya, 2. So far, kanina kausap ko yung anak niyang lalaki, okay naman siya. Pero sinuwab daw siya uli, meron pang konting positive sa kanya. Unfortunately, yung nanay naka-swero, no, naka-oxygen. So I hope, panalangin natin na lumakas at gumaling sila. Yung iba naman ay mga borders lang. Mga borders natin dito na nagtatrabaho sa loob ng Clark at sila mismo nagkaroon ng mga transmission. So as of today, sa active list natin ay 27, nagulat ako, 29 ang nakakabit dito sa as of September 6. As of September 6, that is Sunday, September 7 ngayon. So tinatanong ko rin sino yung dalawa na kasi 29 ang listahan natin 27 as of yesterday. Kung 29 ito as of yesterday, sino yung dalawa na natanggal? Kasi kung sasabihin nila yung dalawang lumabas ngayon, nandito pa sa listahan ng 27 sa sinabit na record natin. So titingnan natin mabuti 'yon. Kagawad Iba yan, Kagawad Makoy, get in touch palagi, no, dito sa ating mga nasa health center natin. Kasi aside dun sa trabaho nila dito sa atin, kagaya nila Liza, meron pa silang duty doon sa CCA. Kanya nga medyo kawawa din sila no, aside pa rin doon sa threat na pwedeng mahawa sila nitong COVID-19. So tulong-tulungan na lang natin sila at ngayon ay meron 2 lugar dito. One in hindi na natin may tatago kasi. Hindi na natin may tatago sa tao kung saan ang may COVID no, yung sinasabi nila na kailangan wag natin sabihin sa tao. I don't believe na doon na pwede natin itong maitago,
No, definitely, hindi na natin ito may tatago sa tao. Kasi once na nagpunta ang ambulansya natin doon at ang tao naka-PPE, makikita yun ng mga taong nandun, isa lang ang iisipin nila, may COVID patient doon sa lugar na yan. So, paano natin masisikreto yan? Hindi natin definitely, we cannot make it a secret na may tatago natin. At dapat lang din yon. Kanya nga, dito sa Don Pepe, may isa dyan na border, ngayon ay nandun na, nakakuna siya, nakakompine na sa isang medical facilities, pero may 3 pa siyang kasama daw dyan. So, kailangan puntahan yon. No? Meron din dito sa may Pipi Street na border din, nakikiusap siya kasi yung girlfriend niya nasa CCA na, pero wala siyang isolation lang. Ang request lang nila ay for disinfection. Pati na rin yung isang taga San Fernando, nakapag-asawa dito, nagtatrabaho sa POEA, pero diyan siya nag-stay kasi yung boss niya ay tinamaan, so nahawaan siya. Pero nung hindi niya alam na may tama na rin pala siya, diyan siya nag-stay sa 6th Street. So ngayon siya ay nakakompine na, tsaka yung kanyang asawa. Pero yung lugar, nagre-request na i-disinfect natin yon. So environment, Kagawad Nardsnik daw, kontakin yung grupo nila Doc Manuel para i-disinfect yung mga lugar na yan kung nasaan dating nakatira, nagbo-board yung mga nakatira, nakakwan. So, as of today, ganun pa rin dito sa may Santa Maria 1, 10 na lang yung nandyan kasi yung isa nakalabas na. No? Hindi, 11 pa rin. Yung sa Purok 10, sa Purok 10 ay 14, Purok 1, isa, Purok 14, isa, Purok 2, 2, sa Purok 6, 3, Purok 8, 5, ito yung doon, ano? At saka Purok 9, isa. So, lahat naman itong mga to ay nakuha na natin lahat. Nakakompine na lahat at yung mga nakasalamuhan naman nila ay nandun na sa mga quarantine areas. Okay? So, pero let us remember na kung nagka-COVID man, huwag nating pandirihan itong mga to. Let us always remind our people. Hindi yung nagpunta sa akin yung Purok leader, yung isang bantay bayan kanina dyan, pinagalitan ko na gusto daw nila isara yung mga daan dahil nagkaroon ng COVID. Ano yan? Anong klaseng yun? Anong klaseng attitude yun na tao? No? Kung sa kanila mangyari yan, gusto nila gano'n ang reaksyon ng ibang tao sa kanila. Mali yun. Let us not try to parang pandidirihan natin or kukondenahin natin ang isa nagkaroon yan. No. Hindi gano'n. Kailangan we should share our sympathy with them at kung ano pa nga may tutulong natin, dapat tumulong tayo eh. Hindi yung kinokondena natin. Sino ba may gusto magkaroon ng COVID? Wala naman eh. So, itong mga tao na to, dahil sa kagustuhan nilang makapaghanap buhay, nagpupunta sa trabaho, nahahawa, hindi nila alam, uuwi sa bahay nila, just for the sake of na magkapaghanap buhay. Kanya sila tinatamaan ng COVID. No? Wala pa naman tayong istorya dito na naglibot-libot siya. Sa paglilibot niya, nakipag-birthday, nakipag-party siya, kung ano man ang ginawa niya, ay nagkaroon ng COVID. Wala pa naman ganon. Halos lahat, 99% ng mga COVID victim natin dito ay transient. Ibig sabihin, migrant, galing sa iba. Sa pinagtatrabahuan nila, yung kanilang COVID virus na naiuwi nila sa bahay nila. Kanya yung kapamilya, yon ang mga tinatamaan. So kagaya ng dito sa 40th Street, no?
Dahil may mga border sila na nagtatrabaho at doon sa pinagtatrabaho ng border ay may nag-positive. So yung mga nakasalumuha nito nag-positive nito na nagbo-board dyan sa 40th Street, kinuha natin for quarantine. For quarantine. Ngayon, yung may-ari ng boarding house, yung bahay nila, parang pinandidirihan ngayon ng mga kapitbahay. May tindahan sila, naka-isolate naman, may tindahan, sinasabihin ng kapitbahay, ako sasaligyan at ilang COVID din tawagin. Pati kumukuha ng basura, sinabihan ng basura, huwag kayong pupunta dyan dahil huwag yung kukunin ng basura niyan, may COVID. Pati yung nagde-deliver ng soft drinks. Kanya kagabi, inutusan ko ito si Kagawad Dokop, punta ka doon, kausapin mo yung kapitbahay nitong mga tao na to, lalo na, umuwi na ata yung 4, no? Umuwi na, yung galing ng CCA, nakauwi na sila ngayon, mga dati nagtatrabaho yon, wala namang COVID, na quarantine lang sila for 14 days at wala namang symptoms at hindi tinamaan, so umuwi na ngayon. Ngayon, yung mga kapitbahay nila, pinandidirihan. So that is a violation of law. Meron gumawa ng batas ang City Council tungkol dyan. Anti-discrimination, lalo na doon sa mga taong tinamaan ng COVID. Si Kagawad Dokop naman, inutusan ko rin kagabi. Anong apelyido? Tolentino ata? No? Kila Rick? Tolentino. Kila Rick, ano? Kawawa naman yung pamilya Tolentino. Wala naman nagka-COVID sa kanila. No? Nagkataon lang na yung border nila ay na-expose sa may COVID. Ngayon, ang tingin ng kapitbahay, may COVID na lahat sila. So tumawag sa akin to si Rick. Kap, pakisabihan naman po ninyo. Kanya ngayon, nagkukan ako, through this session, yung pong mga nakikinig, nanonood dyan sa 40th Street, wala pong COVID yung pamilya Tolentino. No? Meron po silang tindahan dyan na nakabukas. So sila po, kanya na-isolate yung mga kanilang nagtatrabaho dyan dahil na-expose sila. Pero during the quarantine period, wala naman pong manifestation. So ngayon, ang City Health Office, pinauwi na yung mga tao na yon. Hindi sila kinuha dyan for treatment ng COVID dahil negative sila. Yun naman, pamilya Tolentino, wala isa man sa kanila ang nagka-COVID. So yung mga kapitbahay nila dyan, huwag po kayong magsasalita o kayo magsasabi na may COVID ang mga tao na yan, at pinandidirian, huwag niyo pong gagawin yon kasi pwede po kayong madimanda sa paglabag sa isang ordinansa o batas na ginawa ng City Council, yung anti-discrimination. No? So, anong nangyari, Kagawad? Actually, Kap, yung mga tina sila, clear na sila talaga, nakalabas na sila. Ngayon, ang mangyayari niyan, ngayong 11, itong September, kasi yung matagal na talaga sila doon eh. Babalik sila ulit doon, silang 6. Kasi tinanggap sila ng may-ari mismo na sila ulit ang mangupa. Yes, so, alam ko yun. Kasi kausap ko yung mga yun eh. Kausap ko rin yung may-ari eh. Kaya sabi So, pero dyan sa bahay nila, hanggang hindi lumalabas yung kanilang certification ng COVID-free, dyan muna sila. Okay? Okay. So, pagsabihan mo, wag yung may-ari. Ang pagsabihin mo yung kapitbahay. Yun nga, doon sa mga kapitbahay ng mga tindahan doon, sinabi ko sa kanila, huwag kayo mandiri sa ganon kasi sabi ko, hindi naman talaga sila tinamaan ng ganon sakit. Saka maski na merong COVID ang kapitbahay mo, ba't mo pandidirian? You make the necessary health prevention, health security. Magsuot ka ng face mask, magsuot ka ng face shield, pero never say anything na lalo pang makaka-apekto sa emotionally, psychologically, dun sa mga taong nagkaroon yan. So, pagka ganun, you tell me kung sino yung mga nagsasalita ng hindi maganda against the COVID patient. And we will file a case against them for discrimination and violation of the City Council ordinance.
enacted, ano, ginawa nitong ating City Council sa Angeles City. Okay? So, anything more? Update ko lang po yung council. As of today, we have 29 active cases, 20 recovered, 1 dead. So total ng COVID cases natin sa Balibago is 50. Tayo yung number 1. Okay, next. Calendar of business, first reading of proposed resolution. Draft resolution number 161, series of 2020, resolution endorsing to City Mayor Carmelo G. Lasatin Jr. the manifesto ng pagkakaisa signed by the residents of A. Santos within the property of R.D. Policarpio and Company Incorporated, expressing their support to the off-city relocation provided at Cadenang Cristal, Sitio Balaba, Barangay Dau, Mabalacat City, and requesting the City Mayor's favorable consent and certificate of no objection to the proposed affordable housing project to be undertaken by the Social Housing Finance Corporation. This was already motion for approval by Kagawad Abel Reyes, duly seconded by all the members of the council present. Other matters? Kagawad Bong Reyes. Gusto ko lang ipalam sa ating mga kabarangay kap na yung second round ng polio vaccine sa September 14 at ang census ng PSA sa Barangay Balibago tuloy-tuloy po yan, kailangan magpa-census tayo. Yun lang kap. Okay, as far as dyan sa vaccine natin, para maliwanag po, nagkaroon tayo ng first round. First round vaccine, almost 3,000 na mga minors, 5 years old pababa, ang nabakunahan na. At muli ngayon, may part 2, babalik uli, sila din yung babakunahan pang muli para doon sa pangalawang program ng vaccination dito sa atin. At dito naman sa kasalukuyang census, pagbibilang ng mga lehitimong at saka aktibong naninirahan dito sa Barangay Balibagoy, nag-umpisa na po tayo nung nakaraang linggo, dito sa Barangay Balibago. Minsan, meron daw kinakatok na mga naninirahan, pinagsasaraduhan ng pintuan. Huwag niyong pagsaraduhan ng pintuan, mga kabarangay. Yan po ay mga nanggaling sa Philippine Statistics Authority na kasama yung ating mga volunteer na mamamayan dito sa Barangay Balibago para muli na namang bilangin ang mga naninirahan dito sa atin. Lehitimo yung bona fide, yung ibig sabihin ng bona fide, dito ka nakatira at botante ka, o yung mga active resident na dito ka naninirahan pero hindi ka naman nakarehistro sa COMELEC. So lahat po kayo, bawat sulok ng barangay, pati na rin yung mga nagtatrabaho na dito sila naninirahan ngayon, yung mga borders natin. Lahat yan bibilangin hanggang doon sa loob ng Clark na kabilang sa teritoryo ng Barangay Balibago. So nakikiusap po kaming mabuti sa inyo na wag niyong bastusin o entertainin po ninyo. Ibig sabihin, pakiharap ang mabuti at sabihin kung ilan kayo dyan sa inyong mga bawat pamamahay. Okay? So, other matters? Ano pa? Okay, Kagawad Good afternoon po, Mr. Chair. Iklaro ko lang po yung nabanggit niya na wala po tayong purok size doon sa COVID. Purok 2 po, yung Quezon New Valley. Purok 2 po yun. Check doon sa listahan natin. Quezon New Valley kasi ito. Okay. Dapat purok 2 po.
Okay, kasi yung Quezon New Valley, dalawa yan. Isang Quezon New Valley sakop ng Purok 6, isang Quezon New Valley sakop ng Puros 2. No? Na Purok 2 yun. Okay? Next, anything more, Kagawad Makoy? Doon po sa tungkol lang po sa pagparehistro, boss. Update ko lang po yung mga taga-Balibago. Nag-umpisa na po kami magparehistro. Katunayan po, nakadalawang araw na po ako. Kung may magpaparehistro po sa inyo, sabihin nyo po lang po sa amin, sa mga council, libre po hatid dyan at hintayin po namin kayo at iuwi namin kayo sa bahay nyo at may merienda pa po kayo. Yun nga lang po, may cut-off. Hanggang 2:30 lang po yan. 50 lang po nakatao ang pwedeng i-rehistro po sa isang araw. Doon naman po sa sunog po doon sa Diamond po, nandun din po kami doon. Kaso tinawagan po ako ng Station 4, nag-witness po ako doon. Pagdating ko po doon sa susunog, nakita kong mga pagod na yung mga voluntaryo nating fireman, namigay po kami ng tubig kasama po si Doc Manuel po. At yun lang po. God bless po. Okay. Kagawad, Okop, I was informed na yung pinaparehistro mo, taga Purok 7. Wag mong parehistro yung hindi taga Balibago. Lahat yun, sir, taga 6 sila nakatira. Sigurado Yung ka? mga nila, mamang, tsaka hindi naman pwedeng Ulacandola nakatira, hindi pwedeng ilipas sa barangay Balibago. Oh, titingnan mo yon kasi may nagsabi sa amin, hindi naman po taga naninirahan yan sa Purok 6, Purok 7 yan. Kay Purok 9 yun, bandang Purok 9. Sa Purok 9, sa 6th Street, sa may kabila kay Naglin, between 7. Oo, pero kung hindi sakop ng Balibago, kasi flying voter yan. Hindi po pwede yan. Nakarehistro na sila sa Mabalacat. Dao, iparirehistro pa dito. Dalawa na ang rehistro. Bawal sa batas yun. Mga first time sila, sir. Mga first timer sila lahat. Maski na first time voter sila. Ang nasa batas ng COMELEC, ang ang nasa batas ng batas natin, ang magpaparehistro lang ay yung mga kwalipikado. May requirements yan Dapat doon ka nakatira sa lugar na yan. No? Dapat ikaw ay Filipino citizen. So, paano siyang, maski na first time siyang butante, kung hindi naman siya residente ng lugar na yan, hindi nyo dapat i-rehistro dito. Mag-rehistro siya kung saan siya nakatira. Taga 6 yan sila, Kap. Taga 6 sige, tingnan natin yun kasi papaimbestiga ko yun dahil pagka nalaman namin yan, ibang usapan yan. Pandaraya yan, pandaraya. Hindi po pwede yan sa batas natin. No? Okay? Anything more? Other matters? Okay, so may mga messages tayo. Okay, pakibasa. Bago tayo... SK, meron kang gusto sabihin? Okay. Yung po mga nanonood ng kwa natin, ano? Messages from our Balibago hotline. From Bes Yambao, let us pray for the COVID positive. Ayaw din po nilang magkasakit. Yes, tama yun. Okay yun, Bes. From Mary Andulay, Police, good job, Kap and Council. Dapat po ipag-pray natin yung mga positive ng COVID-19 dahil walang may gustong magkasakit ng ganyan. Napakasakit being victims ng COVID. Masyado ang discrimination. Tama yan. Kung meron kayong mga naririnig na ganyan, yung mga, anong pangalan yan? Mary Ann Dulay. Si Mary Ann, i-report nyo sa amin and we will file a case against them. Hindi po pwede yun. Ang hirap-hirap na nang dinadanas ng tao
It is between life and death pagkatapos ganun pang ituturing sa kanila. And we do not tolerate that. We will sympathize doon sa mga nagkakasakit. At dapat nga tulungan natin yung mga yan. Hindi sila kinokondena. Monster Jam, Kap, temporary lang po ba ang closure sa Diamond at saka Sitio Pader? Yes, temporary lang yan. To ensure lang na yung mga tao hindi sila palipat-lipat. Just like what we did dito sa ating mga iba pa mga street. Sa totoo lang po, gusto ko na rin tanggalin yung mga naka-checkpoint, yung mga nakasara natin mga kuwan. Kanya lang, once na tinanggal po natin yan, magre-relax ang tao. Labas-pasok na naman ang mga tao, so hindi na natin alam kung sino may dala ng COVID Actually, dito sa COVID na 29 natin, marami, halos karamihan dito, asymptomatic. So hindi nila alam na sila ay virus carrier na una pang nagkaroon ng simptomas yung nahawaan nila kesa mismo doon sa carrier. So kung mag-open po tayo ng ating mga street, mula Doña Carmen hanggang doon sa Adrian, at makakapasok na lang ang gusto makapasok dyan, hindi na po natin alam kung sino talaga yung positive sa COVID. At nakakatakot dyan, yung COVID virus carrier siya, pero asymptomatic. Hindi niya nararamdaman, hindi siya nilalagnat, pero malakas siya at nakakapaglibot-libot. So, yun po nakakatakot sa lahat. Kanya, yung nagtanong, temporary lang yan, Brad. Pagkatapos na maging normal na ang lahat, tatanggalin din natin yan. We will ask the Homeowners Association to remove that. So we have 55 watching us right now in the Facebook, including our DILG, LGOO, Remor Inahe, and our CSWD, Ma'am Joy Lopez Duazo. Okay, Madam Joy, maraming salamat. Okay. Announcement, napaka-importante po nito. Yung pong list na 678 na makakatanggap ng ating ito yung mga masuswerte na nakatanggap na sila ng July, yung waitlisted. John ba yun, John? Nakatanggap na sila. At sila ngayon makakatanggap na naman uli, para doon sa second ayuda nila. 678 ang makakakuha dito. Na-post na namin yung mga pangalan nila doon sa Balibago hotline tsaka doon sa personal FB account ko. So ang payout po ay mangyayari sa Thursday, this coming Thursday. Anong date yung this coming Thursday? 10. September 10, doon po tayo sa farm. Bakit sa farm? Kasi for the last payment na nakita natin dito sa mga payout centers natin, naobserbahan ko po dyan, unang-una, kawawa ang tao. Aga-aga nilang pupunta dyan. Pagkatapos sila ay walang mga upuan, nakatayo. Pagdating ng alas 8 ng umaga, napaka-mainit na ang araw, lalo na yung pag nag-alas 9, alas 10, alas 11, pagdating ng hapon, yung hindi makakakuha, nababasa kasi bubuhos na ang malakas na ulan. That is why, ang ginawa po natin ay nagrekomenda po tayo, kausap namin yung payout center, yung Western Union, through yung kanilang representative, si Madam Lori Torres, at napagkaisahan namin, na inaprubahan naman ni Madam Joy ang City Social Welfare Development Office. Kausap ko rin siya noong Sabado. Nag-report ako sa kanya tungkol doon sa pinag-usapan namin ni Madam Lori. Supposedly bukas ang payout, kanya lang bukas ay nasa Bacolor o Guagua, itong grupo ng Western Union personnel. So sa Thursday, mag-uumpisa po tayo ng 8 o'clock ng umaga. Nag-announce na po kami sa Balibago hotline at saka dito sa aking personal FB account na
yung lahat ng makakatanggap ng letter A to letter L. Letter A to letter L, kagaya ng dati, darating po kayo doon sa payout area natin ng before 8 o'clock. So, before 8 o'clock, dapat nandun na kayo at magkakaroon po tayo ng konting announcement doon tungkol sa mga iba pang detalye. No? Pagkatapos, 8 to 10 po yun. 10 o'clock to 12 o'clock, yun naman pong letter M to letter Z. So, naipangako namin sa inyo during the last live session namin na pagkatapos ng live session ay ipopost na namin. Hindi namin kaagad na ipost kasi nung tinignan namin yung listahan, hindi pala alphabetical order. Ang alphabetical order lang yung first name. So sabi ko, may hilo yung mga kabarangay natin na magbabasa nito. Kanya pinagtsagaan namin na iayos yung 678 na yon at naipost yon kahapon. Anong Sunday? Na kahapon nga, Sunday kahapon, di ba? Naipost yon. Pero maski na kahapon lang naipost, madali namang basahin at makikita. So lahat po ng nakakita nandyan, ay kung kayo'y nandun ang pangalan nyo, darating po kayo sa Webes, September 10, kung letter A at saka L ang inyong pangalan, ang inyong apelyido ay magpunta ng alas 8 hanggang alas 10. Kung letter M ka, nagpunta ka ng alas 8, hindi ka po namin papapasukin. Ang reason, bakit natin para ma-maintain po natin yung social distancing. Okay. Doon sa letter M to Z, alas 10 hanggang alas 12. Mahigpit po naming ipatutupad doon sa payout center yung face mask, face shield, at saka social distancing. Kung hindi po kayo susunod doon, wala kayong face mask, wala kayong face shield, hindi po namin kayo papapasukin doon sa payout center. Para na rin po ito sa kaligtasan ng lahat. Ngayon, may mga makakatanggap na mga senior citizen. At yung iba, hirap ng maglakad. Mag-post po kayo sa amin. Mag-text kayo, mag-message kayo dito sa Balibago Hotline. Pwede kayo mag-request na kayo ay sunduin. Pupuntahan namin kayo sa inyong mga lugar, susunduin kayo dyan ng ating mga kagawad at ihahatid kayo pabalik pagkatapos na makuha ninyo yung inyong mga pera. Ang matatanggap po ninyo, bawat isa ay 6,500 pesos. No? Ngayon, marami ang nagtatanong, bakit katatanggap lang nila, bakit sila na naman? Yun po ay hindi namin kayang sagutin dahil hindi nga namin control. Wala kaming authority o control doon sa National Department of Social Welfare. Sa national po yan. Sila kasi ang nagsiselect, sila ang nagbibigay ng number sa mga yung BRN, Beneficiary Reference Number, sa mga recipient natin dito. Pero for sure, yung mga pangalan ninyo na naipost na namin doon sa 1,700 plus, basta nandun ang pangalan nyo, at saka doon sa 2,000, ilan yun? 2,000 plus, at meron 392 at may 72 kami mga pinost dyan, hinihintay lang namin yung BRN ninyo. Yung 1,700 plus at saka 2,000 plus at saka yung iba pa na naipost na namin na walang BRN, yun po yung mga nandun sa first na ayuda. So, huwag kayong magalala kung kayo ay nakatanggap ng una, tiyak po kayong makakatanggap uli. Dahil batas po yan at may pondo na yan. Ngayon, bakit ako nakatanggap nung una pero dun sa pinost nyo, wala na yung pangalan namin? Meron po kasing 600 plus na disqualify dun sa unang tranche. Yung nagtatanong sa amin, bakit kami na-disqualify, hindi namin alam kung ano ang dahilan. Pero ang sabi sa amin, ang mga dahilan, unang-una, lumitaw ang mga pangalan ninyo doon sa 4-piece
nakatanggap sa DOLE, SS, Department of Agriculture, lumitaw na kayo nagtatrabaho sa gobyerno, lumitaw na kayo ay pensyonado, o ang pangalan ninyo, kayo ay beneficiary nung ibang mga kamag-anak ninyo na nakakuha sa SS, nakakuha sa DOLE, o member ng 4Ps. So, yun po ay hindi namin alam, kayo ang nakakaalam mismo niyan. So, kung kayo hindi nakasama, ang tamang pagtanungan po, Department of Social Welfare, kasi sila ang nag-disqualify o nagtanggal ng inyong mga pangalan pagkatapos na magkaroon ng cross-matching o nagkaroon ng counter informations doon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na inutusan ng Pangulo na magbigay ng mga ayuda sa ating mga mamamayan. So, yun po yung mga sagot doon sa inyong katanungan. Pero, huwag kayong mag-alala. Lahat po ng nandoon sa 1,700 plus, 2,000 plus, at iba pang ipinaskill na naming una, kayo po ay qualified na at maghintay lang tayo, dasal tayo na agad i-release. Hindi pwedeng hindi i-release yan dahil yan po ay batas at meron na kayong pera at meron ng pondo yung batas na yan. Okay? Maliwanag po tayo ha. So sa uulitin ko, September 10, payout natin, doon tayo sa farm para hindi mahirapan ang mga mamamayan natin. Kasi kung Western Union, pupunta pa kayo ng Pandan, may pupunta ng Nepo Mall, at kung saan-saan, kawawa naman yung ating mga mamamayan. So maraming salamat kay Madam Joy Duaso sa pamunuan ng Western Union at pumayag sila doon sa ating sinangguni na dito na lang natin ibigay para hindi mahirapan ng mga mamamayan, nakaupo sila, hindi sila nakabilad, at mamimaintain natin yung social distancing at saka yung face mask. Kasi yung mga nakita nating una dito, may mga nag-video at ang mga pangit pa ang sinasabi, paano mawawala ang COVID? Ito, tingnan nyo ito. Dikit-dikit na nga naman, hindi na nasusunod. So, yun ang sagot o alternatibong ginawa natin para wala silang masabi sa atin at mamintain nga natin at matiyak natin ang seguridad sa usaping sakit ng ating mga mamamayan. Okay? So, any announcement, Sec? Last announcement, preparation of the annual investment plan this coming Friday, September 11, 2020. Okay, so muli, yun po ay ilalive namin, ano? Manood po kayo ulit, kayong mga mamamayan, lalo na yung mga mamamayan ng Barangay Balibago, para marinig nyo po kung ano yung pag-uusapan namin. I-prepare na po namin yung annual investment program. Ito po yung budget natin para sa susunod na taon, 21, calendar year 21, no? Nang initially, magiging budget po natin ngayon ay 46 million na po, out of the 42 million last year. So, gusto kong makinig kayo, manood kayo, makipag-participate kayo, magbigay kayo ng opinion. Hindi lang namin kayo ini-invite dito, sumali po kayo sa diskusyon para na sa ganon, maintindihan ninyo saan napupunta at pupunta ang perang binabayad ninyo sa pamamagitan ng mga buwis, pamamagitan ng pagbabayad nyo ng mga certification dito sa inyong pamahalaang barangay ng Balibago. Kailangan lahat makilahok, makisama, magbigay ng opinion at recommendation para sa kabutihan ng ating barangay. So, anything more? Wala na? So, any motion for the adjournment? Upon motion of Kagawad Dicdao, duly seconded by all the members of the council present, the Barangay Balibago Council session is hereby adjourned. Maraming salamat, Mr. Andy, Mr. President, Madam Rose Rosel, at sa chairman ng Mancom, boss ng Mancom,
Bong Reyes, at sa inyo pong lahat. Mabuhay kayo. Lahat ng gagawin natin sa buhay, gawin natin ay tama dahil yan ang tamang gawin.